Basahin ko at paliwanag ko sa inyo ang aking opinion, analysis at interpretation dito sa galaw ng mga pro-China, anti-Marcos at iba pang grupo na sila-sila lang naman. Mga grupo ng mga abogado, politiko, mga sibilyan na kasama nila, na paulit-ulit na lang ang kailang isyo, nagpipiesta ngayon. Tuwang-tuwa sila dahil sa halos 3 taon na kailang paninira sa gobyerno, naubusan na sila ng materyales at isyo. Ngayon, nung paputukin ni Pangulong Marcos at inamin na merong ghost project, anomalya sa flood control program, ito ang sinakyan ng mga pro-China, anti-Marcos na issue. Kung inyong babasahin ang mga kanilang mga topic sa kanilang mga channel, sa kanilang mga press conference, sa kanilang mga interview, at doon sa mga rally nilang hindi naman nadadagdagan, parang lumiliit pa, ay iisang galaw. Gustong-gusto nila ay mag-resign si Pangulong Marcos. Gustong-gusto nila ay palitan si Pangulong Marcos. At ang ilalagay nila ay ang kanilang gustong maging presidente na si Sara Duterte. So, politika at personal interest hindi nawawala sa kailang grupo. Samantalang ang in-expose ng Pangulong Katiwalian, dapat ang interest ng lahat ng Pilipino ay maghanap ng katarungan, katotohanan at panagutin ang lahat ng may kinalaman dito. Hindi solusyon ang pang-aagaw ng kapangyarihan. Hindi rin solusyon ang umalis si Pangulong Marcos sa pwesto. Bakit sa tingin ba ninyo kung aalis ang ating Pangulo? Matitigil ang korupsyon? Hindi. Kasi sa ilalim ng saligang batas, pag umalis ang Pangulo, ang uupo ay pangalawang Pangulo. Ay ang problema, may corruption din sa Office of the Vice President. Hindi pa tapos ang kanyang issue. Dahil pinigilan ng mga senador at naniwala kaagad dun sa unang ruling ng Korte Suprema. Hindi naman final ang ruling ng Supreme Court tungkol sa impeachment. Katunayan, tumanggap pa nga sila ng motion for reconsideration at iba pa. Hindi nga lang natin mapangunahan. Kaya ngayon, wala pang desisyon ng Supreme Court, wala pang final decision ang Supreme Court. Yung naniniwalang yung unang ruling ay yun na yung final, kalokohan yun. Panlilin lang yun, pambubudol na naman. Ang totoo, wala pang final. So dahil yan, pinigilan ng mga pro-Duterte senador ang issue niya. Okay? So, paano naman tatanggalin at pag-resign ng isang Pangulong nakaupo? Elected President, tapos ang papalit ay yung meron din yung questionabling kredibilidad at pagkatao sa paghawak ng kapangyarihan at pondo ng bayan. Yun eh. Kung si Sara Duterte ay walang problema sa paggamit ng pera sa Office of the Vice President at hindi siya na-impeach sa Kongreso at walang nakaminding article of impeachment before Senate, eh, malinis siya. Ang problema meron na kahit anong paliwanag, hindi naman katanggap-tanggap dahil may piatos ba naman, may pampano at mayroong kung ano mga pinangalan Malabong-malabo yun. Malabo pa yun at madilim pa yun sa sabaw ng pusit. So ngayon, atat na atat itong anti-Marcos, pro-China, pro-Sara o Maka Duterte kasi akala niya ito na yung pagkakataon. Sumabay nga sila sa rally noong September 1. O ano nangyari? Nanggulo lang. Ngayon, ang kaso nila ay arson, inciting to sedition. Balita ko, may mga abogado. Ang mga si Chavez Singson, kakasuhan pa. May mga abogadong kakasuhan. Lalo na nagsabing huwag yung kakalimutan magdala ng lighter. O anong gusto? Arson. Ang kanila palang plano ay sunugin ang Malacanang. Pasukin ang Malacanang. So, rebellion yan. Sedition yan. O, yun yung nangyari sa kanila. Kaya kanyang mapapansin, kung ang laban at ang dapat nating labanan ay tungkol sa korupsyon, hindi ho daan na sumama kayo sa mga pro-Duterte, anti-Marcos, para mawala ang korupsyon dahil sila mismo may bagahe, may mabigat silang bagahe. Diba? Yun po ang totoo. Kaya huwag paggamit. Kung mahal natin ang ating bansa, maniwala tayo sa ongoing investigation at pagkatapos ng kailang investigasyon at hindi tayo kontento, saka natin sabihin.
Pero yung habang nag-iimbestiga, tapos ang gusto nila, palitan ng gobyerno, hindi yan solusyon. Hindi ako spokesman ng Malacanang, umalis na nga ako sa PTV, di ba? Dahil hindi ko rin gusto ginagawa ng PCO. Kapalpakan din ang kailangang ginagawa. Pero pag pangkalahatan na sakripisyo, ang aking pinag-uusapan dito. Ulitin ko, hindi mawawala ang korupsyon kung magre-resign o aalis o papalitan nila si Pangulong Marcos. Hindi. Dahil ang korupsyon, ang proponent ng korupsyon at mga project ay mga senador at congressman. Yun ang dapat mawala. Yung Kongreso at Senado ang dapat mawala ng kapangyarihan. Hindi ang Executive Department. Hindi ang Judicial Body. Tatlo lang naman ang ahensya ng gobyerno sa national. Executive, Legislator, at Judicial. Yung Legislator, Congress and Senate, sila ang proponent ng mga project na pumalpak. So sila ang dapat mag-resign. Sila ang dapat mawala. Hindi ang Office of the President, ang Executive Department. Ganon po ang aking observation dyan. Okay? Siyempre, magagalit. Tatampo na naman yung mga maka-Duterte o anti-Marcos. Abay, wala akong pakialam dyan. Kasi hindi naman kayo ang solusyon. Hindi makakatulong ang inyong galaw sa pagpapalit ng gobyerno para sa labang ito. Kasi nga, mula sa Duterte administration, talamak na ang korupsyon. Hindi lang nabulgar noon kasi takot kay Duterte. Pero yung takot na yun lang hindi kakampi. Yung mga kakampi, wala naman takot sa kalokohang ginawa. Ngayon, nakabuko ng Pangulo kasi binaha tayo. Bakit binaha? Ang daming perang inilabas. Yung pala, pinagparti-partihan, kinatay-katay ng politiko, kontraktor at mga taga-DPWS. Yun ang nangyari. Tapos gusto niyo magpalit, ay kalokohan yun. Palakasin natin ang gobyernong ito, labanan ng katiwalian, labanan ng mga nagdi-destabilize ng gobyerno, nanggugulo sa gobyerno, at ipairal ang lahat ng batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po ang mahalaga. Kahit pa mga abogado yung maingay na yan, lutang na lutang ang kailang interest, bakit tayo maniniwala? Lahat kabaliktaran ang kailang ginagawa. Kahit yung kailang mga vlogger, kahit yung kanilang mga puno ay mga political analysis, political analyze, di ba? Merong business, merong media o political expert. Wala yan. Sila lang ho nagsasabi nun. Pag pinakinggan mo naman, interest nila ang nangibabaw, hindi interest ng bayan. Marami pong ganyan, ingat tayo. Marami nagpapakilalang magaling sila, silang karapat-dapat, sila dapat paniwalaan, pero basahin nyo kung ano ang kanilang layunin. Interest nila, hindi interest natin. Ay baka tayo sasama sa kanila. Sa akin, mga channel, ang mali-mali, ang tama-tama. Kahit sino pa sila. Kayo ang mahalaga sa akin. Mga viewers, subscribers, followers ng Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV channel.